maray na aga. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayong aralin o sitas na pag-aaralan sa araw na ito. Na ito po ay magsisilbing gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang una pong aralin ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang sa 10. Ngayon po, kung mapapansin po natin dito, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Ibig sabihin, hindi po si Timoteo ang nagsulat, kundi siya ang tumanggap ng sulat. Ngayon po, dahil noon si Apostol Pablo ay nakabilanggo at si Timoteo ay isang baguhan o mas bata pa sa kanyang murang edad, nabuksan niya ang kanyang pag-iisip, nagkaroon na siya ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, siya po ay naging mahalaga sa paningin ni Apostol Pablo, kaya pinadalhan po siya ng sulat. Ito po, ang mensahe nito ay hindi lang para kay Timoteo, kundi para sa bawat isa na dirito sa book na ito. At ganoon din sa iba pang mga nangakikinig ng sulat na ito. Ano ang sabi? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na ikatwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ngayon po, nililinaw dito ni Apostol Pablo na ang bawat nilalang, hindi po ba ang nangyayari sa sanlibutan, dalawang bagay lang, masama at mabuti. Kagaya ngayong mga panahon, may mga pagkain nakakatulong sa katawan, may mga pagkain nakakasira ng katawan. Lahat yan ay lalang ng Diyos, binago lang ng tao. Na kumbaga, yung mga hindi dapat na magkakasamang mga pinigan, pinagsasama-sama, kaya minsan sumisira sa katawan ng tao. Kumbaga, imbalance yung tinatanggap ng katawan. At meron ding mga tao na nagsasabi sa kanyang sarili, malas sa akin yung Biyernes, malas yung Martes. Pero kung titingnan po natin, sa paglikha pa lang ng Diyos, ang lahat ng nakasulat doon, at nagkaumaga at nagkahapon, nakita ng Diyos na mabuti. Sa magkatuwid, wala pong masamang araw. Lahat ng yan ay mabuti. Depende na lang po sa ginawa natin. Kaya kung mapapansin po natin, tayo po ay napapahamak, hindi po dapat idadahilan yung masamang araw o masamang kinain natin. Dahil tayo po ang magpapasya. Tayo ang gagawa. Kumbaga, kung mali yung pamamaraan natin, paggising pa lang natin sa umaga, sasablay talaga ang maghapon natin. Dahil walang gabay ng Diyos. Dahil sa pagdilat pa lang ng ating mata, nakalimutan na natin siya. Pwede yung direksyon ng ating buhay, papunta sa kasamaan. Kaya sasabihin natin, yung araw ang sisisihin natin, pero ang totoo, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Tayo lang po ang nagkulang at hindi natin nasunod. Nagabayan tayo ng Diyos.
Kaya nagka-problema yung araw. Ganun din po sa pagkain. Halimbawa, alam na natin na tumataas ang presyo, kain pa rin ang kain ng bawal, tayo yung magpapasya. Pipiliin natin ngayon kung ano yung kakainin natin, kung pakikinabangan ng kapwa, o ikasisira ng, kung pakikinabangan ng kapwa, o ikasisira ng ating tiyan. Na ikapapahama natin. Kaya kung mapapansin po natin, ang gawin na lang natin, tanggapin natin ang lahat ng bagay ng may pagpapasalamat. Ibig sabihin, idadaan po natin sa panalangin ang bawat araw at bawat ginagawa natin sa ating mga buhay. Halimbawa, pagdilat pa lang ng ating mata, manalangin na tayo. Yung pagkain nakahain sa ating hapag, ipagpasalamat natin sa Diyos. Bago tayo magpasya sa isang bagay, manalangin muli tayo. Nang sa ganun, siya po ang magbubukas ng ating saradong pag-iisip at mauunawaan natin kung ang kalalabasan ng ating pagpapasya, ikasisira o ikapapahamak natin. Pero kung nandiyan ang presensya ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos o nilalang niya, lahat ng yan ay mabuti. Tao lang po ang nagpapasama. Ano po sabi nito? Sapagkat pinagkababanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Totoo po. Kahit maliit na bagay na tinanggap natin, maliit na sahod, kakarampot na kinita, maliit na bunga o kumbaga sabi nga, panugi na bunga ng ating mga pananim. O kung ano pa man, maliit man yan ang magandang bagay. Lahat ng yan ipagpapasalamat natin sa Diyos. Kasi po, nangyayari yan, mayroong purpose. Nang sa ganon, maunawaan natin na kaya pala yan nangyayari dahil nais ng Diyos mabuksan ang ating pag-isip na hindi siya magkakaroon ng magandang bunga kung wala siya dahil siya po ang provider. Siya yung nagbibigay ng sustansya sa mga pananim. Kung wala siya, kagaya ngayon, tag-init, walang ulan, Diyos lang po ang makapagpapaulan ayon sa kanyang kalooban. Kasi po ang tao kasi minsan namang problema. Pag panay ulan, magre-reklamo, ano ba yan? Puro na lang tubig. Puro na lang ulan. Pag mainit naman, nagre-reklamo pa rin. Puro na naman mainit. Pero kung titingnan po natin, balansi po siya. Pinapaulan niya para sa mga tao, sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig. At pinapainit niya, lalong-lalo naman doon sa nag-ani na dapat matuyo yung palay. Ganun po makapangyarihan ng Diyos. Ang problema lang, minsan nagiging mausisa ang tao, nagtatanong sa sitwasyon na para bagang mas magaling pa siya sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Na sa Kanya lang tayo umaasa nang hinihinga natin. Itong nilalanghap na mula sa mga hangin na sinisinghot natin ng ating ilong para gumana yung puso. Dapat po yan ang pagtuunan na lang natin ng pansin, ipagpasalamat sa Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, wala pong problema sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ang may problema po mismo, yung tao. Kasi matitid yung pag-iisip, minsan hindi niya po nauunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang kapalibutan. Ngayon, ano ang paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat maging paalala din sa atin? Kung ipapaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay isang ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na tinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Ano po ang mga dapat na tungkulin natin sa ating kapwa? Kung nalalaman na natin ang mga bagay na mabuti, dapat po ipaalala natin sa ating kapwa. I-share. Sabi ko, ihiras. Huwag natin sarilinin. Halimbawa, napakinggan natin dito. Pag-uwi natin sa ating tahanan, meron tayong pamilya. Ibahagi natin pag-uwi natin sa ating mga tahanan yung napakinggan natin dito. Nang sa ganun, meron tayong ginawa. Kahit at least, kunti lamang o kapirasong bagay, ang mahalaga po dyan,
merong bunga agad yung pagtanggap natin ng aral o salita ng Diyos. Ano-ano mga yon? Datapwat, itakwil mo ang mga kathang masasama. Dapat po, ang pamumuhay natin hindi nagmumula sa mga maling ideya. Halimbawa, na pag nakarinig lang tayo ng kwento, hanggat hindi natin nabiverify yung tunay na linya ng pagkakasabi, huwag na natin i-share. Kasi halimbawa, sabi nga sa kasabihan, may pakpak ang balita. Tama po ba? Kumbaga, kaya niyang baguhin ang kwento, depende sa tumatanggap ng balita. Ano ba ang dapat natin gawin? Halimbawa, si Kumpare ka nga, dumumi ng maiting katulad ang kulay ng uwak. Pagdating sa dulo, uwak na yung idinumi. Hindi ba kami problema? Kaya kung mapapansin po natin, iwasan natin yung mga katha, yung sariling ideya, yung opinion. Ano po ang dapat? Bumase tayo sa totoo, sa facts, kung ano talaga ang nangyari. Yun ang ibalita natin. Halimbawa, itong salita ng Diyos na binabahagi ngayon, totoo itong nangyari. Sinulat niya Apostol Pablo para kay Timoteo. At ngayon, nakasulat naman dito bilang paalaala sa atin na dapat siya nating binabasa. Kaya anong dapat natin gawin? Ang gawin na lang natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Itakwil natin ang kathang masasama at walang kabuluhan. Halimbawa, may naisip tayo, ang magiging impact sa ating kapwa, ikasisira niya o ikapapahamak niya, tumigil na tayo. Halimbawa, nagkwento, naalala ko yung isang kapitan dyan sa San Jose. Sabi, si ano nga, may ginawang ganito. Anong sabi ng kapitan? Nakita mo, kaya mo patunayan pag magkaharap tayo. Kung hindi mo kaya patunayan, tumigil ka na. Paninira yan. Ganyan po. Kung titingnan po natin, walang kabuluhan. Panira lang yan sa kapwa. Tama yung sabi kanina, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung minamahal mo ang iyong sarili, pinapakain mo siya 3 ulit sa maghapon, may snack pa, may merienda pa, minsan may dessert pa. Ganon din dapat ang trato natin sa ating kapwa. Walang pagkaiba. Hindi lamang yung sarili natin, tapos yung kapwa, baliwala. Ang tawag naman doon, makasarili. Selfish. Kakainin na sana. Pwede mo lang ibigay sa kapwa, pinapanis pa. Hindi magiging makasarili. Napakinabangan sana, napusok pa yung kapwa natin. E kung wala tayong ginawa, ano natin masasabi? Kahit pabalik-balik pa tayo sa simbahan, kung ang ginagawa natin salungat sa aral at turo ni Kristo, hindi pa po tayo masasabing tagasunod ni Kristo. Sabi nito, at magsanay ka sa kabanalan. Paano po nagiging banal ang isang tao? Sa palaging paglilinis ng kalooban. Kapag walang natitira dyan, mga pagkamuhi, sama ng loob, hinanakit, o kaya na bumabalakid sa ating isipan at sa ating puso, kapag yan ay ipinagsusulit natin sa Diyos, kahit sabihin natin pagkatapos na panalangin, Diyos ko po, ikaw ang bahala sa akin. Kahit hindi na ako gumising, ang importante malinis na ang kalooban ko. At least prepare tayo. E paano kung halimbawa, hindi na tayo nagising kinabukasan, at least nakapaglinis tayo ng kalooban. Yun po yung importante. Yun ang halimbawa ng kabanalan. Tinatanggal lahat yung dumi dyan. Kasalanan ang tinatanggal dyan. Kaya kung meron pa tayong mga balakid sa ating puso na hindi nakapagpapatawad sa kapwa, dapat po ipatawad na natin ang ating kapwa. Ang pagpapatawad ay paglimot. Forget and forgive.
dapat tinatanggal na natin. Sapagkat, papaano kung halimbawa, yung kasamaan natin ng loob, nagsisi, nakapasok siya sa Diyos, sa langit, at tayo naman hindi natin siya pinatawad, baka sa impyerno ang punta natin. Dahil lang dun sa hindi natin pagpatawad. Kaya, tanggalin po natin yan. Ano bang sabi dito? Sapagkat, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit, ang kabanalan sa lahat ng mga bagay na pinakikinabangan na may pangako sa buhay nito at sa darating at sa darating. Ibig sabihin, sa pagsasanay ng katawan, hindi yung pagsasanay na dadamahin mo yung kapangyarihan na. Yung practice. Kasi po, hindi po tayo magiging isang ganap hanggat hindi natin pinapractice ang sarili natin. Halimbawa, pagpapatawad na lang. Pag palagi natin ginagawa yung pagpapatawad at nililimot natin yung ginawang kasamaan ng ating kapwa, napiperfect po natin ang sarili natin. Minsan po yan, ordinaryo na lang yung ginagawa natin kasi magaan palagi na natin ginagawa. Sample yan, halimbawa, nabanggit ko na ito dati. Meron tayong tinatawag na conscious mind. Tama na lang. At merong subconscious dyan sa utak natin. Tinuruan tayo ng magulang, anak, pagkatapos mong kumain, mag-toothbrush ka. Tinanggap ng ating kamalayan, napakinggan ng ating kainga. Ginawa ngayon natin. Habang pinaprocess pa lang yung pagsasanay ng katawan, para palaging mag-toothbrush pagkatapos kumain. Minsan po, darating ang panahon, kapag na-develop na yung subconscious, hindi na nakaprogram sa taingan natin o sa ating conscious, hindi ba pag may lakad tayo, kakain tayo, tapos kusa na nag-toothbrush, ang tanong, iniisip pa ba natin? Hindi na po, kasi nakaprogram na yan sa utak natin. Ganun po yung improvement na nangyayari sa atin kapag palagi nating ginagawa, napiperfect natin ang ating mga ginagawa. Kaya lalakad ka, ang hanapin mo na ngayon, yung iba naman, yung isusuot. Pero nung kumain ka saglit, nagpusa yung sa iyong kamay na nagtutras. Dahil po, na-inform na siya. Ganun po ang pagpapraktis, ang pagsasanay ng katawan para mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang importante po dito, yung kabanalan, yung palaging paglilinis ng kalooban at pagpapatawad. Pinaka-importante po yan. Kasi kapag mayroon pang balakid sa ating mga puso para sa ating kapwa, magiging balakid din yan para mapunta tayo doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Ano kung pasabi na dapat tanggapin ng bawat isa sa atin? Pag sinabing lahat, walang exempted. Ano ito? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagan kami at nagsisikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalo-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ibig sabihin, ito yung pasabi na lahat ng tumatayo dito sa pulpito, lahat ng nangunguna sa atin sa pamunuan, at iba pang tumutulong sa may karamdaman, naway hindi masayang yung mga sakripisyong yan na tinatanggap naman ng bawat dumalapit at nagpapatuloy. Halimbawa, under management, wala namang masama kung sumunod ka sa pamunuan. Kung ano yung sinasabi sa Ebanghelyo ng mga nagpapahayag dito sa unahan, ikabubuti naman natin, tanggapin natin. At kung meron man mga kabigatan sa ating katawan na karamdaman, may tumulong sa atin, tanawin natin yung utang na loob. Sapagkat kung hindi dahil sa kalooban ng Diyos, marahil wala tayo sa puok na ito. Lamang ang karamdaman ang nagdala sa atin sa puok na ito para mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Magtatanong po tayo, ganito pala ang proseso doon sa luluyan. Ang sadya kung magpagamot. Pero
pinagwiwikaan lang naman ako. Sabi sa Bicol, ang tuyo ko magpamulong. Pero pikayo sa naman niya kung taraman. Ang totoo po kaya, pinapagaling muna ang spiritual nating karamdaman. Walang iba ang ating mga ugali. Dapat mabago po muna yan. Saka na lang, tupalo na lang ang problema sa ating mga katawan. Siguro po, hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.